Senior Aguila nagsalita na at mayroong inamin mga kaibigan. Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon at talagang mainit po na usapin ito ngayon sa social media. Pero bago po natin yan simulan ay welcome back muli dito sa Rapido TV at kumusta po ang lahat, naway nasa mabuti pong kalagayan, mag-iingat lang palagi, sama po tayo naroon. At ito na nga mga kaibigan, dito po sa atin pong marinig. Ito po actually mga kaibigan ay isang audio lamang na galing po mismo kay Senior Aguila ang audio na ito. At dito natin malalaman ang katotohanan sa mga nangyayari dyan po sa sinasabing kulto dyan po sa Socorro, Surigao del Norte. Mga kaibigan, na walang ibang tinuturo na leader ito ngang si Senior Aguila. So wag na po natin patagalin pa at atin pong pakinggan ang audio record po na ito. Ito po pala mga kaibigan ay lingwahe po ni nila dyan no? Sa Surigao ang gamit po ni Senior Aguila, pero i-translate ko po yan sa Tagalog para maintindihan po nating lahat mga kaibigan at pakinggan muna natin itong audio record na ito. Mga kauban, laman now nga moabot kagay ang adlaw nga mabisto mismo ang among palakad ni Mamerto Galanida. Pero mga kaigsunan, sugilan mo na kining tanan, nihimo ra lamang kung usa ka instrumento ang tungod sa interes ni Mamerto Galanida. Sila mismo ang nahimong utok, sila mismo ang naghatag ng isip kung siyang sultion, o sila mismo ang magsuguyon o unsay dapat datong buhaton. Noong sa tanan membro sa SBSI, ako mga pasaylo nga sa atong mga kasakit nga nagyan kami sa pipila ka katuigan. Kining tanan binuhatan na ni Mamerto Galanida. Okay, alright, yan no. At napakinggan na po natin mga kaibigan. Siguro alam ko naman po na mayroon po akong mga subscriber at mga followers at siyempre yung ating mga masugid na viewers, mayroon din pong nakakaintindi dito po sa mga sinasabi ni Senior Aguila. Pero doon po sa ating mga kaibigan na hindi po nila masyadong naintindihan po ang Bisaya, lalong-lalo na po dito sa lengguwahe na gamit ni Senior Aguila na lengguwahe po sa kanilang lugar sa Surigao, i-translate ko po sa Tagalog ang kanyang sinabi mga kaibigan. At sabi nga niya ay hindi raw niya inaasahan na mabulgar ang mga kabalbalan o katarantaduhan na ginagawa po nila dyan po sa nasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte. At ang lahat na ito mga kaibigan ay walang ibang utak kung hindi ito raw matanda na ito na si Mamerto Galanida mga kaibigan. Lahat po ng kanyang mga sasabihin, lahat po ng kanyang mga gagawin ay utos lahat ni Mamerto Galanida base po ito sa kanyang pahayag mga kaibigan, no? At yun pong mga nangyayari dyan po sa nasabi pong kulto mga kaibigan ay ilang taon na po pala yan mga kaibigan na ginagawa nila ang pang-abuso sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na nga yung pong pagpakasal ng mga minor de edad na kaibigan na sila pa mismo ang pipili sa maging partner no ng mga minor de edad. Talagang doon po ako na awa mga kaibigan no sa mga minor de edad na gusto pa sana nila na makapag-aral, pero dahil nga dito sa mga pinagagawa nito ni Senior Aguila at sabi nga niya dito na ang lahat na yan ay utos galing po dito kay Mamerto Galanida. Kaya mga kaibigan, doon pa lang sa Senate hearing
ay talagang napaisip po ako nung ako po ay nanood. Dahil pagkatanungin po itong si Senior Aguila ng ating mga butihing senador, Senador Risa Hontiveros, Senador Bato, no? Ay talagang mapansin po natin na parang wala po siyang alam. At ang lahat po ay itinutulak po niya dito po, no, kay Mamerto Galanida. At si Mamerto Galanida po ang sumasagot sa lahat po ng mga katanungan at siya din po ang nagdi-deny sa mga paratang, no, mga kaibigan. Itong si Senior Aguila na sinasabing leader o Diyos, no, ay parang wala po siyang magawa dun po sa mga katanungan, wala po siyang maisasagot. Ang lahat po ay tinutulak niya dito kay Mamerto Galanida. So, doon pa lang ay nagduda na talaga ako, mga kaibigan, na itong mga nangyayari dyan sa nasabi pong kulto sa Surigao del Norte ay hindi lang po kagagawan nito pong si Senior Aguila. Kung hindi, mayroon pong nasa likod po niya, mga kaibigan. At ito na nga ang kanya pong binubulgar ngayon, mga kaibigan. So talagang ganyan po ang mangyayari, mga kaibigan, no? Pagka hindi mo na kakayanin sa iyong konsensya ang inyong ginagawa at lalong-lalo na po na ikaw ang naiipit, ay talagang kakanta at kakanta ka, mga kaibigan. Katulad dito kay Senior Aguila na ang kanyang edad po ay 22 years old pa lang, mga kaibigan. So ang bata-bata pa talaga dito, mga kaibigan, no? At hindi pa nga raw siya nakakapagtapos, no, ng high school, no? Hanggang second year high school lamang po siya, mga kaibigan. At nagsisisi daw siya kung bakit po siya tumanggap, no, sa alok na siya ang maging leader diyan po sa nasabi po na kulto, mga kaibigan. At ang lahat po niyan ay ito pa lang si Mamerto Galanida ang nag-arrange po, mga kaibigan. At hindi na po talaga naawa itong matanda na ito sa bata, no? Kasi bata pa rin po ito, 22 years old, no? So bata pa po 'yan, 22 years old, mga kaibigan, no? Actually, adult na siya, pero sa mga ganun kasi na edad ay yung iba diyan ay nag-aaral pa, mga kaibigan, no? Pero ito po ay naging leader na, mga kaibigan, at naging Diyos pa. Talaga, mga kaibigan, ano? Kakaiba po ang kulto na ito. Parang talo pa ta nila si Kibuloy, mga kaibigan, no? At ito palang si Senior Aguila, mga kaibigan, ang sabi niya ay parang ginamit lang siya na instrumento dito po sa mga ginagawa ni Mamerto Galanida, mga kaibigan. Kaya ay humingi po siya, no, ng kapatawaran diyan po sa mga member po nila sa SBSI, mga kaibigan, no, dahil sa ilang taon po nilang na mga pang-abuso. Kaya humingi po siya at sabi niya ang lahat po yan ay kagagawan po ni Mamerto Galanida. Actually, mga kaibigan, kung totoo po itong sinasabi niya, pero meron pa rin po siyang mali. Bakit hindi, bakit ay sinunod po niya ang lahat, no, na mga pinagsasabi ni Mamerto Galanida, 'di ba, mga kaibigan? Hindi rin po natin alam, no, kung bakit. Baka ay mayroong pananakot or talagang gusto po niya, no, na naging leader siya, 'di ba, mga kaibigan? Kahit sino diyan ay gusto maging leader, oh, 'di ba? At susundin po siya kung ano po ang kanyang sasabihin. Pero kaso lang, lahat po ng kanyang mga ginagawa at sasabihin raw ay galing po kay Mamerto Galanida. Pero pabor po sa kanya, mga kaibigan, 'di ba? Siya rin po ang naging masaya sa mga pangyayari dahil nga ay yung kung totoo po yung mga sinasabi, no, nung mga minor de edad na mayroon pa ngang mga babae
pagkagabi ay pinapapasok niya sa kanyang silid at yun ay sabi ginagahasa, no. So hindi po tayo kumpirmado diyan mga kaibigan, no, hindi pa naman po napatunayan, pero base nga doon sa mga interview ay ganoon po. So siya rin po ay masaya sa kanya pong posisyon bilang isang leader mga kaibigan. Pero ngayon na nagkagipitan at sa tingin niya ay talagang makukulong po siya dito, eh ayan na, hugas kamay na mga kaibigan. Yun po ang talagang mangyayari pagka umabot na po sa gipitan ay magtuturo na mga kaibigan. Pero actually, meron din po siyang kasalanan. Hindi lang po kung ito pong si Mamerto Galinida, totoo po ang lahat ng kanyang sinasabi dito sa audio record na ito. Sila po ang magkasabwat sa lahat po ng mga nangyayari dyan mga kaibigan. No? Na panluloko sa ating mga kababayan. Pero actually mga kaibigan, parang naniniwala din ako sa sinabi niya na talagang ang utak po sa lahat ng mga ginagawa dyan itong si Mamerto Galinida dahil ito pong tao na ito ay isang professional po ito mga kaibigan at dating mayor nga dyan po sa Socorro, Surigao del Norte, parang 3 terms ata ito naging mayor, di ba? At naging head pa sa DepEd, di ba mga kaibigan? Parang ganun po ang balita dito sa kay Mamerto Galanida. So talagang magaling po ito at ang kanya pong kagalingan ginagamit lang po niya sa masama mga kaibigan. Iwan ko ba mga kaibigan kung bakit po niya ginawa ito, baka mayroon po siyang galit sa mga ibang politiko diyan sa nasabi pong lugar sa Socorro, Surigao del Norte or baka natalo po siya sa pagtakbo niya kaya ay siguro gusto niyang gumanti at gusto niyang bumuo ng sarili po niyang community at ang lahat po ng mga tao ng diyan po sa Socorro ay iniimbita po niya na sumanib sa kanya pong ginagawa na grupo o itong kulto nga mga kaibigan, no, di ba? Meron din pong ganon siguro mga kaibigan, no, na ay dahil talo po siya at gusto talaga niya na ang mga tao ay susunod sa kanya kaya ginagawa po niya ito. At dahil nga ay isa po siyang kilalang tao, ginamit niya itong si Senior Aguila para po ay siya po ang maging front kung ano man po ang mangyayari, di ba mga kaibigan? At pagka mayroon na pong ganito, ay susuportahan na lang po niya. Pero yun lang ang mali dyan dahil hindi kinaya nito pong si Senior Aguila at binunyag ang kanila pong sekreto mga kaibigan. So, ayan na at booking na ngayon mga kaibigan, laglagan time na, no? So, ito na ang sinasabi na laglagan portion, di ba? So, kayo mga kaibigan, ano po inyong mga opinion po dito sa atin pong narinig na audio record galing po kay Senior Aguila? Ito ba ay kapanipaniwala ang audio record na ito na talagang ang utak ito pong si Mamerto Galanida mga kaibigan? Paki-comment na lang po sa ating comment section, no, kung ano po inyong mga public opinion at naniniwala ba kayo na itong si Senior Aguila ay mayroon din pong kasalanan na nagawa dahil ay sinusunod din po niya na alam naman po niya na masama po ang kanilang ginagawa mga kaibigan. So paki-comment na lang po sa ating comment section at yun nga ang aking masasabi na sa pangyayaring ito hindi lang po si Mamerto Galanida ang mayroon pong mali na ginawa, pati po itong si Senior Aguila mga kaibigan. Kung parusahan man ay dapat po sila lahat dyan na mga utak, pati yung mga kasama dito, no, ni Mamerto Galanida, yung babae, saka mayroon pang isang lalaki, no, mga kaibigan na isa din po yun sa tinuturo, no, ng mga biktima. So sana po ay mapagbayaran po nila itong kanilang mga ginagawa na pang-abuso sa ating mga kababayan, mga kaibigan.
So hanggang dito lang po muna tayo at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at maaari na rin po ay paki-share po mga kaibigan. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan, paki-subscribe naman po ating YouTube channel at paki-follow na rin po ating Facebook page, no. Ayan, at muli ako po ay magpapasalamat sa lahat po, no, na mga palaging nakasubaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, maraming salamat po sa inyo Ma'am and Sir at sa ating pong mga kababayan na mga OFW. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Palagi lang mag-iingat saan po tayo naroon.